Laki sa hirap si Aryan. Pero sinong mag-aakala na sa squatter lang siya nakatira kasama ang kanyang ina? Paano ba naman kasi, kahit mahirap ang kanilang buhay, ay pilit na susunod ang kanyang mga luho. Kahit nakapos na sa pera ang kanyang ina, ay pilit niya itong pinapabili ng mga usong damit at mga gamit katulad ng kanyang mga kaibigang mayayaman. Bata pa lamang siya ay talagang pangarap na niyang yumaman. Kaya naman sa mga mayayamang bata lang din siya nakikipagkaibigan. At nadala niya ito hanggang sa siya ay magdalaga na. Hindi siya pumayag na hindi sa eskwelahan ng mga elite siya mag-aaral. Kaya naman ang kanyang inang labandera ay naghanap ng mapapasukan na kung saan regular ang kanyang magiging sahod. Hindi na inaalam pa ni Aryan kung saan kumukuha ng pera ang nanay Linda niya. Dahil ayaw din naman niyang malaman ito ng kanyang mga kaibigang sosyal, sapagkat nahihiya siyang malaman ng mga ito na nagpapanggap lamang siyang may kaya sa buhay. Isang araw, nang matapos na ang klase nila, ay nagyaya si Faith na doon na lamang sa kanilang bahay mag-group study. Agad namang sumang-ayon ang dalawa pa niyang kaibigan na sina Hazel at Jessa. Tatanggi na sana si Aryan, ngunit na-corner na siya ng mga ito. Don't say no, Aryan. Girlfriend tayo, right? Kaya sumama ka na. Pagpupumilit ni Faith. Oo nga, tsaka pag-uusapan din natin dun yung out of town natin this summer. Sabi naman ni Jessa. Well, my dad have a yacht in a month ago. Sabi ni Faith. Doon na lang kaya tayo. What do you think, girls? Mamaya na natin pag-usapan yan pag nasa bahay na tayo nila Faith. Sabi ni Hazel. Halika na, Aryan. At hinila na nga siya ni Faith. Wala nang nagawa pa si Aryan kundi muling sumabay sa agos. Ito yung pinakamahirap na part ng kanyang pagpapanggap dahil lumalaki na ang kailangan niyang pera para masustain at masabayan ang lifestyle ng kanyang mga kaibigan. Hindi tulad nung bata pa lamang siya na pag may magandang damit at sapatos ka, in ka na. Kabilang ka na sa mayayamang bata. Ngayon kasi, mahirap ilusot ang pagpapanggap dahil may malaking perang involved. Kadalasan, ang hinihingi na nga niya sa kanyang ina ay pang isang buwang allowance. Pag nagkayayaan kumain sa labas, nagagalaw niya ang kanyang allowance, makasabay lang sa mga kaibigan. O kaya naman, pag wala na talaga siyang pera, sasabihin niya sa mga ito na, "Sorry girls, naka-intermittent fasting kasi ako eh." Doon, nakakalusot siya, pero mukhang mahihirapan siyang lusutan ang out of town na pinaplano ng mga kaibigan niya. Nang makarating na sila sa bahay nila Faith, ay agad silang pinagbuksan ni Aling Linda ng pinto. "Good afternoon, ma'am," sabi ng matandang babae. Isa-isa silang pumasok at pinati ng matandang babae. Ngunit natiglan pareho sila Aling Linda at Aryan nang magtama ang kanilang mga mata. "Anak?" Sambit nito sa kanya. Napalingon ang mga kaibigan ni Aryan, kaya naman agad na nag-react siya sa matanda. "Anong anak? Faith, sino ba to?" Sabi niya sa katulong nila Faith. "Ay, sorry girls, I forgot to introduce her. By the way, she's Aling Linda, our new maid. Mabait yan." Sabi ni Faith sa mga kaibigan. "Sige po ma'am, paghahanda ko po muna kayo ng merienda." "Thank you po, manang." Sabi ni Faith sa matanda. Habang si Arya naman ay naiinis dahil sa lahat ng magiging amon ng kanyang ina, ay doon pa sa pamilya ng isa sa kanyang mga kaibigan. Kaya naman nang magkaroon siya ng pagkakataon, ay pinuntahan niya ito sa may kusina. "Nay, anong ginagawa mo dito?" Tanong ni Aryan sa kanyang ina. "Dito ako namamasukan, anak. Hindi na kasi kaya ng mga gastusin natin ng paglalabada ko eh." Sabi ni Aling Linda sa anak. "Pwede ba, Nay? Huwag mo akong tatawagin anak sa harapan ng mga kaibigan ko. Ang alam nila, nasa Amerika ang mommy ko at ang daddy ko naman ay isang negosyante. Kaya huwag mo ko tatawagin anak, naiintindihan mo ba?" Malalim na buntong hininga na lang ang pinakawalan ni Aling Linda, bago iniwan ng anak nang makita niyang papalapit na ang isa sa mga kaibigan nito. Nang matapos ang kanilang group study, ay nagpaalam na sila kay Faith.
Girls, bukas na lang natin pag-usapan yung out of town, okay? Sige, mauuna na kami, Faith. Paalam ni Jessa. Ikaw, Aryan, wala pa ba yung driver niyo? Tanong ni Hazel. Hindi na ako nagpasundo. May dadaanan pa kasi ako. Sabi niya sa mga ito. Oh, halika na. Drop na kita. Sabi ni Jessa. Hindi na tumanggi pa si Aryan dahil lang totoo, wala na siyang pamasahe pa uwi. Ang balak nga niya sana ay maglakad na lamang. Papaunahin na lang niyang makaalis ang dalawa niyang kaibigan. Kaya naman laking pasasalamat niya nang alokin siya ni Jessa na sumabay na sa kanya. Pero syempre, hindi siya nagpababa sa totoong lugar kung saan sila nakatira. Nagpababa siya sa isang mall kung saan isang tricycle na lang ay papunta na sa kanilang bahay. Sure ka, girl? Dito ka na namin ibababa? Tanong ni Jessa. Yup. May bibilhin kasi ako dyan sa mall. Alibay niya sa kaibigan. Okay, see you tomorrow, girl. At nagbeso-beso muna sila saka naghiwalay. Dito ko na lang hihintayin si mama. Sabi nito sa sarili. Tinext niya ang kanyang ina, kaya naman dinaanan pa siya ng matanda kung saan siya ibinaba ng kaibigang si Jessa. Nang magkita silang mag-ina, ay agad na sumakay sila ng tricycle patungo sa kanilang bahay. Nang makarating sa kanilang bahay, ay agad na pumasok si Aryan sa kanyang kwarto. Iniisip pa rin niya kung saan siya kukuha ng pang-aman pulo niya. At kahit na hindi pa naman napag-uusapan kung magkano ito, ay tiyak niyang malaking halaga ang kakailanganin para rito. Aryan anak, kakain na. Tawag ng kanyang ina sa kanya. Lumabas siya ng kanyang kwarto at nagtungo sa kusina kung saan naroon si Aling Linda. Kailangan ko ng mga 50k sa susunod na buwan. Sabi niya sa kanyang ina. 50k? Anong gagawin mo sa ganoong kalaking halaga, anak? Tanong ng kanyang ina. Pupunta kasi sila Faith sa Amanpulo. Hindi pwedeng hindi ako sasama dahil ma-out of place ako sa kanila. Pagmamaktol ni Aryan. Anak, wala tayong ganong pera. Kahit pa isang buwang sahod ko sa bahay nila Ma'am Faith, hindi kakasya. Isa pa, paano pangangailangan natin sa araw-araw pag kinuha mo ng biglaan ang 50k? Hindi ko alam kung saan maghahagilap ng ganyang pera, Aryan. Malungkot na sabi ng kanyang ina. Naiisipin mo na lang, investment mo to para sa akin. Huwag mo na intindihan yung pang-araw-araw natin. Ang importante, makasama ako kila Faith. I-advance mo na lang sa parents ni Faith yung 50k. Suhestyon ni Aryan sa ina. Titignan kung magagawa ko, anak, ha? Ilang araw din ang lumipas nang bumalik sila Aryan at mga kaibigan nito sa bahay nila Faith. Doon ay pinag-usapan na nila ang plano nilang mag-Amanpulo. Sa gitna ng kanilang usapan ay nabuksan ang topic tungkol kay Aling Linda nang mag-serve ito ng snacks para sa kanila. Nang makalis na ang matandang babae, ay bigla na lang nagkwento si Faith. Alam nyo guys, itong mga nakaraang araw, nawiwirduhan ako kay Manang Linda. Narinig ko kasi siyang nag-a-advance ng pera kay Daddy, parang halos isang taong sahod niya. What? Reaksyon ni Jessa. Saan naman niya gagamitin yun? Sabi ni Hazel. Yun na nga guys, tinatanong siya nila Daddy kung para saan. Wala naman siyang may sagot. Sabing muli ni Faith. So ano, binigyan mo siya? Tanong ni Jessa. Siyempre hindi. Pagkasabing yun ni Faith, ay nalaglag ang basong hawak ni Aryan. Oh my God, girl, okay lang ba? Maarteng tanong ni Hazel. Oo. Mabilis na sagot ni Aryan. Excuse me lang, kukuha lang ako ng walis. Sabi niya sa mga ito. No, girl. Si Manang nang bahala dyan. Pigil ni Faith. Hindi, okay lang. Ako naman ang nakabasag. Sabi ni Aryan. At dali-dali siyang pumunta sa kusina kung saan naroon ang kanyang inang si Aling Linda. Bakit di mo agad sinabi sa akin na hindi ka pala binigyan ng daddy ni Faith? Mahina pero galit ang boses ni Aryan. Anak, pasensya ka na. Ginawa ko naman yung sinabi mo pero hindi ako pinagbigyan eh. Naiiyak na sabi ni Aling Linda.
Tinatanong nila ako kung saan ko gagamitin. Wala naman akong may sagot. Dapat kasi sinabi mo na sa ospital anak mo. Di ka marunong mag-alibay. Galit na sabi ni Aryan sa ina. Pasensya na anak. Pagsusumamo ni Aling Linda. Huwag mo akong hawakan. Magmulangan. Wala ka ng anak. Ako na lang gagawa ng paraan kung saan makakakuha ng pera. Saan ka naman kukuha? Tanong nito sa kanya. Wala ka nang pakialam doon. Sabay talikod niya sa ina. Pagkabalik niya kung saan naroon ng mga kaibigan, ay tinanong siya ng mga ito. What take you so long, Aryan? Akala ko ba kukuha ka ng balis? Tanong ni Jessa. Hindi pa nasasagot ni Aryan ang tinatanong ng mga kaibigan, ay bigla na lang silang nakarinig ng bumagsak. Dali-daling pumunta si Faith sa kusina na sinundan naman nila Hazel at Jessa. Si Aryan naman ay nakatingin lang habang nagpapanik si Faith. Guys, tulong! Ilipat natin si Manang sa sofa. Nang mailipat, ay tinawag ni Faith ang kanilang family doctor. Maya-maya pa ay dumating na ang doktor at chine-check up na si Aling Linda. Overfatigue ang cause ng pagkahimatay ng pasyente. Baka sobrang pagod o di kaya stress. She needs more rest. Don't worry, she will be fine. Nagreseta na rin ako ng vitamins sa kanya. Girl, tawagan mo kaya ang contact person ni Manang. They need to know kung anong nangyari sa kanya. Sabi ni Hazel. Okay, sige. Kaya naman, kinuha niya ang cellphone ng matanda. Nang marinig iyon ni Aryan, ay isa-silent niya na dapat ang kanyang telepono. Ngunit bigla itong nag-ring. Napatingin sa kanya ang kanyang mga kaibigan. Sorry. Sambit ni Aryan. She's my mom. Nahihiyang sabi ni Aryan sa mga kaibigan. What? Bakit hindi mo sinabi agad, Aryan? Kawawa naman ang nanay mo. Baka kasi pag nalaman nyo, hindi nyo na ako gustuhin maging kaibigan dahil mayaman kayo at nahirap lang kami. Ano ka ba, girl? Di naman ang pagiging mayaman ang batayan ng pagkakaibigan natin. Wait, kaya ba nag-a-advance si Manang kay Daddy dahil sa amanpolo natin? Tanong ni Faith. Tumangulang si Aryan at tuluyan ng umiyak. Alam mo, girl, mahal na mahal ka ni Manang. Lagi kanya kumukwento sa amin. Sabi ko nga, sana one day ma-meet ko yung anak ni Manang. Hindi ko naman alam na kaibigan na pala namin. Sabi ni Faith sa kanya. Sorry guys. Umiiyak na sabi ni Aryan sa mga kaibigan. No, huwag ka mag-sorry sa amin, girl. Sa nanay mo dapat ikaw mag-sorry. Kaya naman nang magkaroon ng malay si Aling Linda, ay agad na humingi ng tawad si Aryan dito at niyakap ang ina. Nay, sorry sa lahat ng mga masasamang pinakita ko sa iyo, ha. Dahil sa pagpapanggap ko, naging masama akong anak. Sorry, Nay. Wala yun sa akin, Aryan, anak. Ang importante, nagising ka na sa katotohanan na ganito lang tayo. Hindi masamang maghangad na yumaman, pero dapat mo itong pagsikapan. Hindi tama na kahit walang-wala na tayo ay magpapanggap ka na nakakariwa sa buhay para lang matanggap ka ng iyong mga kaibigan. Dahil kung totoo mo silang mga kaibigan, kahit ano pa ang katayuan mo sa buhay, tatanggapin ka nila.